Hi everyone and welcome back to my YouTube channel. So, andito tayo ngayon sa part 2 ng ating question and answer. Mga tanong nyo tungkol sa Serbia. Ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa visa, tungkol sa kasal, at tungkol sa mga katanungan nyo sa trabaho. By the way, disclaimer lang, bago ko sagutin ang mga katanungan ninyo tungkol sa visa and other requirements, gusto ko lang sabihin na ang video na ito ay para lamang sa impormasyon at pagbabahagi ko base sa personal kong experience. Dahil maaaring magbabago ang immigration rules anumang oras. Mas mabuti pa rin na mag-check kayo sa official sources or websites para sa mga updated na requirements and karagdagan na impormasyon. And kung hindi nyo napanood yung part 1, uploaded na po siya sa video ko, sa channel ko. So, pwede nyo yung panoorin yun at matakol yung ibang mga questions na meron kayo kung tungkol dito sa Serbia. Dito ko pa rin siya kukunin sa na-summarize ko na mga questions, katanungan nyo. Uulitin ko lang from my part 1 na video. Nakagather ako ng 39 questions. Mostly doon sa questions nasagot ko na sa part 1. Panoorin nyo na lang yung part 1 para malaman nyo kung ano yung mga questions na nasagot ko na doon. At dito sa part 2, tungkol sa visa, sa trabaho, tsaka sa kasal, yung tatalakayin natin dito. First question, may visa ba ang Philippine passport papuntang Serbia? Ang sagot ko dyan, yes. Kailangan ng visa ang mga Pilipino or Filipino passport holder bago pumunta ng Serbia. Next question. Anong visa ang dapat kunin sa Serbia? Okay. So, ang sagot ko dito, depende kung anong purpose ng pagpunta mo dito. It's either purpose mo pag turista, purpose mo pagpunta dito ay bisita, purpose mo pagpunta dito marriage, and other reason or purpose ay trabaho. So, iba-ibang requirements or purpose ang needed. Depende yan kung saan category ka. So, ayun. Yung experience ko, ang nakuha ko lang noon ay visit visa, tsaka purpose niya is for marriage. So, hindi ko na-experience yung tourist, hindi ko na-experience yung work visa, at yung ibang category ng visa. So, ayun. Next question tayo, anong need para makapunta dyan sa Serbia? Generally, kailangan mo ng valid passport, approved visa, proof of accommodation, proof of financial capacity, return ticket, especially sa short stay, and depende pa rin sa visa category mo. So, yun. Next question. Pwede ba mag-visa D kahit first time? So, depende sa approval at requirements. Usually, yung visa D ay long stay. Next question. Nag-apply po ba kayo dyan as working visa? Ang visa ko po noon ay for marriage purpose and hindi po working visa, kaya hindi ko po masasagot ang detailed na answer for working visa per processing kasi hindi ko po siya personally na-experience po. So next question na tayo. Need ba ng invitation letter or bank statement? Sa maraming kaso, yes. Or sa maraming visa type, yes. Especially for visit or tourist visa. Pero depende pa rin yan sa category ng visa mo. Yung sa experience ko noon, yung mother-in-law ko ang gumawa at nag-sign sa invitation letter ko. Kasi nung time na yon hindi pa or wala pang trabaho yung asawa ko. And sa visa invitation letter kasi isa sa requirements yung nag invite ay merong source of income.
So, hindi pa sapat yung income na meron yung asawa ko noon. So, yung mother-in-law ko ang nag-process or nag-sign ng invitation letter ko para makapunta ako dito. And sa experience ko noon, nag-submit ako ng bank statement at invitation letter. Napansin ko lang na importante na active ang bank account na isasubmit mo, pero iba-iba pa rin ang requirements. Depende yan sa application at maaring pagbabago anumang oras na i-require ng embassy. So, yun. So, sa next set of questions na tayo, tapos na tayo doon sa visa questions na nag-gather ko at galing sa ating mga kababayan. Dito sa marriage question, meron lang akong sasabihin bago ako magsimula sa unang katanungan. Yung asawa ko ang nag-handle mostly ng mga paperworks noon, kaya hindi ko masyadong maalala. Ngayon, lahat ng mga exact documents and detailed na paano siya na-process. So, yun lang. And usually kasi kailangan ng birth certificate na translated, proof na single ka, at legal stay documents mo dito. So, sa first question ay, saan ipapatranslate yung birth certificate para sa requirements sa kasal? So, usually, kailangan ng certified court translation dito sa Serbia para tanggapin ang documents. And minsan, kailangan din may apostille ang mga documents bago ipatranslate. Mas mabuti pa rin na magtanong directly sa local municipality kung saan kayo ikakasal or magpakasal. So, yun. So, sa next question na tayo, how much plane ticket and how to get married? So, yung plane ticket price depende sa season at sa airline. Nagbabago siya palagi. Sa marriage naman, sa marriage process, generally, kailangan ng birth certificate na translated, certificate of no marriage na proof of civil status, valid passport syempre, and legal stay documents. Pero please palagi pa rin mag-check at i-confirm sa local authorities. And by the way, currently ngayon, hindi ko alam kung kailan nyo itong mapapanood ang video. So currently, wala pang direct flight from Serbia to Philippines or Philippines to Serbia. And usually, merong layover. So, depende kung anong country kayo mag-layover before kayo makapunta dito sa Serbia. So, ayun. So, sa next question na tayo. Ang tanong ni Kabayan, may Philippine Embassy po ba dyan sa Serbia? Currently, walang Philippine Embassy dito sa Serbia. May Philippine Honorary Consulate tayo doon sa Belgrade City. Belgrade is the capital city of Serbia. Ang Philippine Embassy na may jurisdiction sa Serbia ay nasa Budapest, Hungary. So, doon natin makikita yung embassy na under yung Serbia. Next question. May OWA office po ba tayo dyan sa Serbia? Walang OWA office physically located dito sa Serbia. Usually, ang mga concerns ay handled through the Philippine Embassy na nasa Budapest, Hungary, na may jurisdiction sa Serbia. So, ayun. So, sa next question ng ating kababayan ay, makakahanap ba agad ng work at pagkakakitaan sa Serbia? Depende sa skills at language mo. Kung local job ang hahanapin mo dito, mas advantage kung marunong ka na mag-Serbian language or magsalita ng Serbian. Kung online or freelance work naman, mas flexible siya kasi hindi ka dependent sa local job market. And sa experience ko, dahil nalinya ako sa office talaga, nakasanayan ko ang magtrabaho sa opisina. So, office type of work ang experience ko talaga.
So, dahil doon, medyo mahirap para sa akin makahanap, lalo kapag hindi pa ako marunong magsalita ng salita nila, ng Serbian. Pero once na marunong na ako mag-converse ng salita nila, for sure, mas madaling makahanap ng trabaho dito. So, ayun. So, ang next na katanungan natin na galing kay Kabayan sa viewers natin ay, ano ang kadalasan na hiring sa Serbia para sa mga Pilipino? So, personally, sa na-observe ko, kadalasan ang foreign workers katulad natin mga Pilipino, nakikita ko na mga trabaho na pinapasukan nila dito or namin ay sa factory, sa hospitality, sa service-related na mga jobs. Pero depende pa rin yan sa visa status at employer sponsorship mo. And nga pala may mga nakikita din akong hiring like sa truck driver at iba pang mga skilled jobs. Next question. Okay ba mag-work sa Serbia? Depende sa industry and mas mababa ang salary dito kumpara sa Western Europe. Pero mas mababa rin ang cost of living dito sa Serbia. Depende pa rin yan sa tao kung ano ang definition natin sa okay ba ang work. Para sa akin ha. Sa experience ko, may mga naging experience ako noon na iba-iba ang benefits. Depende sa company. Kaya mahalaga talaga na magtanong muna kayo tungkol sa kontrata at benefits bago mag-accept ng trabaho. Mostly sa mga company na napasukan ko na, provided naman yung basics like transportation, insurance, at sometimes meron pang meals. So, ayun lang yung masagot ko dyan. Next question, tanong ni Kabayan, magkano minimum salary? Nagbabago ito yearly, so hindi ko masyadong alam to. Pero ito lang yung masasabi ko, mas mababa ang salary dito sa Serbia kumpara sa Western Europe. Pero mas mabuti pa rin na i-check ninyo ang official government updates para sa current na figures ng mga sahod dito. Personally, sa experience ko, nakasahod na ako sa mga kumpanya na napasukan ko. Nakasahod na ako simula mga estimated lang 17,000 pesos a month hanggang 50K a month. Depende pa rin yan sa industry na sa papasukan ninyo. Depende sa industry, sa experience nyo, at sa company for sure. So yun lang nasasabi ko. Next question. Enough ba ang online job income dyan sa Serbia? Depende sa income mo. Kung foreign clients at mas mataas ang rates, mas manageable. Pero for me, as per my experience, so far, hindi enough ang online job. Siguro dahil hindi pa ako nakahanap ng employer na makakapagbigay ng enough na sahod to be, dependent talaga financially sa online job. For me, side hustle or part-time lamang siya for me kung meron akong online jobs. So, ayun na masasabi ko. Next question. Ano ang mga work ng freelancers sa Serbia? Ang mga freelancers dito usually nasa online virtual assistant work or VA. Meron ding IT or programming, graphic design, nasa social media management, content writing, online, mostly sa nakilala ko, online teaching. Pero kadalasan, foreign clients kasi ang target para mas competitive ang income. So, ayun. So, sa next question na tayo. Recognized ba ang Philippine education dyan sa Serbia? Depende sa employer and sa profession mo. May ibang field na kailangan ang educational recognition process. Meron ding iba na hindi na need. Sa experience ko, may ibang company na need ang education background. Meron namang company na
recognized ang education natin. I mean, kung may degree ka na natapos, isa ito sa gateway para sa promotion sa company. Yan lang ang ano ko. Sa experience ko rin, kahit na may degree ka, mas malaki pa rin ang opportunity kung marunong ka magsalita ng Serbian language. Lalo na kung aiming for promotion yung gusto mo. So, ayun. So, ayun lang. Tapos na tayo sa lahat ng mga katanungan natin tungkol sa mga visa, sa kasal, and sa trabaho. So, yun lang yung mga katanungan na nag-gather ko at na-check ko sa YouTube comments and sa mga nagme-message din sa akin sa Facebook Messenger. And again, disclaimer lang, lahat ng na-share ko dito ay based lang sa personal experience ko at general information lamang. Yung rules ay nagbabago over time. Kaya always double check sa official sources or websites kung may updated information kayo or sariling experience man. Feel free to share here sa comment section para matulungan din natin yung mga kababayan natin na nangangailangan din ng information. And we're building a helpful community here. Once again, maraming salamat sa inyong pagpanood at pananatili hanggang sa part na ito, sa video na to. Sana may naitulong ako sa inyo. And hanggang sa muli, sa pag-vlog ko, maraming salamat and I'll see you on my next video. Ciao!